So ito na nga po mga kababayan, tayo po ay nagbabalik ulit dito po sa The Big V at dito po sa last episode natin mga kababayan. Bago po tayo magsimula, ay atin mo nang ipapakilala yung mga bago po nating panauhin dito po sa ating programa mga kababayan sa The Big V na sina... Ako nga po pala si Ballpoint Man. Ako po si Virador Pico. So yun mga kababayan, since nakilala nyo na ito pong mga kasama po natin at mga bago po nating panauhin, ang ating pong agenda ulit at ating pag-uusapan mga kababayan, ito pong sinabi di umano mga kababayan ni Mayor Magalong kasi meron po siyang inirereklamo at meron po siyang sinasabi sa publiko patungkol po mga kababayan dito po sa mga naging problema daw di umano sa ICI. So ngayon yan po ay babasahin ng ating partner na si Tol Mac Pablo. Ito nga, salamat Tol Jake. Ito nga ang balita. Ayon sa ulat, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay naghayag ng kanyang mga pagdududa tungkol sa kakulangan ng pondo sa Independent Commission for Infrastructure. Binanggit niya na sa maikling panahon na nagtrabaho siya bilang special advisor ng ICI, nakapag-abono siya ng hanggang 30,000 mula sa kanyang sariling bulsa para sa mga gastusin ng komisyon. Ang paglabas niya sa ICI ay dahil sa mga pagdududa niya sa kredibilidad at kalayaan ng komisyon. Sa akin, Coco, tatanungin in my personal opinion, unang-una, kahit naman wala na, noong mga panahong wala na siya sa ICI, nakikita pa rin naman siya sa mga... Sama pa rin ng sama. Sama pa rin ng sama. Kay Secretary Vince Dizon. At nakikita pa rin siya sa iba't ibang pahayagan. Tama. Kung tutusin nga, ito in my personal opinion, kung tutusin, yung inilabas niyang 30,000, solve na yun sa dami ng ginawa niyang di umano pagpapapansin sa social media at sa iba't ibang mga pahayagan. Yung mga pagsama-sama niya sa pag-iimbestiga ng DPWH, pag-iikot kasama itong ICI, kahit hindi na naman siya advisor sa ICI, sumasama pa rin siya. Saglip na gampanan niya yung pagiging mayor niya. Yun. Halagang 30,000 lang ba naman irereklamo mo pa, di ba? Sabi nga ni Boss Mike, sasagutin na daw niya yung 30,000 babayaran na. Pumunta lang daw si Mayor Magalong dito at magpa-interview lang. Bayaran na. Babayaran ni Boss Mike. Kayo ba mga partner, anong masasabi ninyo hingil doon sa sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong na mayroon na siyang pagdududa? Para sa akin, itong si Mayor Magalong ay ano lang to, nagpapapansin lang talaga to. Kasi para sa, in my opinion lang baka may binabalak sa darating na 2028. At saka maniniwala ba kayo na itong si Magalong ay seryoso sa kanyang ginagawa? Hindi nga niya magampanan yung pagiging mayor niya diyan sa Baguio City, 'di ba? Tapos sasama-sama pa siya dito sa mga activity na ginagawa ngayon ng noon kasali siya sa ICI tapos umalis, 'di ba? So parang ano lang, gusto lang niyang mag-ingay. Kunyari may ginagawa pero doon sa sarili niyang lugar, siya ay palpak. Actually, ang pagkakalam ko parang hindi siya umalis Parang pinapili. Actually, hindi pinapili. Parang ano siya kumbaga, since mayor siya, bawal siyang humawak ng iba pang posisyon kasi magkakaroon ng conflict of interest. Yun yung pagkakaalam ko At saka wala sa batas yun na mayor ka na, may posisyon ka pa. Tama, Alam ko walang ganun. Pero ang tanong dito, bakit niya ginawa noon? Alam pala niya na bawal. Bakit niya tinanggap? Bakit niya in-accept? Ayaw niyang bitawan ng Baguio. Yun ang pinaka punto doon. Ayaw niyang bitawan ng Baguio. Alam niyo kung bakit? Ang palengke ng Baguio may malaking issue diyan pero hindi nababalita sa nasyonal. Ano ba yung issue diyan? Ang palengke ng Baguio ay gustong gawing private public o private government partnership. Napakaraming umaangal dyan. Mismong mga tindero sa Baguio na talagang dun na tumanda. Simula nung bata sila, magulang nila nagtitinda na sa palengke ng Baguio. Hanggang pagtanda sila pa rin nagtitinda roon. Ngayon, ang gusto ng gobyerno ng pamahalaang lungsod ng Baguio, i-partner sa SM. Kaya gagastos ng 3 bilyon 3 bilyon. Ang budget ng pamahalang lungsod ng Baguio is 1 billion only. So,
ang gusto ng Private sector. private sector gagamitin ang pondo daw ay 3 billion yung ayon sa estimate. Ngayon, teka, Mayor Magalong, nagrereklamo ka sa 30,000. Ngayon, meron palang budget na 1 billion yung Baguio City. Bakit hindi na lang gastusin niyang 1 billion, pagpalagay mo na, phase by phase na paggawa na lang ng palengke ang gawin. Pagandahin at yung na lang. traditional na palengke, hindi yung parang mall. Kasi kapag ginawa mong parang mall ang palengke, hindi pupunta tao dyan. Subok na yan. At Ilang saka- palengke na nakita kong ginawang modern, hindi pinupunta ng tao. Ngayon, itong Baguio, wala daw budget, kaya ipapartner sa SM. Pwede naman yun Kunwari, may 1 bilyong pondo ang Baguio. O di 500 million muna gastusin natin dyan sa palengke. O kapag nakaipon ulit, after few years, sunod na phase 2. Phase 3. Pwede naman siguro yun Tama, kasi hindi naman kinakailangang lahat ng public market o lahat ng mga public na pag-aari, yung patrimonial property, hindi naman pwedeng laging ibibigay sa private sector. Tama. Kasi kailangan kasi kung gagawin siyang mall, Saka nawawalan ng ng parang yung budget rin yung ating mga kababayang Pilipino. Kasi kung Especially nagmamahal ang diyan upa. Renta. Pag napapunta sa kasi private. kung gagawin siyang parang mall, alam mo naman mga Pilipino, gusto ng lang pangmasang presyo, Talipapa. diba? Correct. Oo. Talipa- Yun yung hanap ng mga illegal. Pilipino. Bakit mo papahirapan? At saka pag ginawa mo siyang parang mall, yung upa doon, medyo tataas, 'di ba? So mahihirapan po yung mga yung mga matagal nang nagbebenta diyan sa lugar na 'yan. So yun nga mga partner, balik tayo dun sa ini-issue nitong si Magalong na nagkakaroon na daw siya ng pagdududa sa kredibilidad ng ICI pagdating dito sa pag-iimbestiga at yan daw yung naging dahilan kung bakit siya lumabas. Tapos meron pa siyang sinasabi na gumastos ng 30,000 pesos nung siya daw ay, sa madaling salita, pinapalabas niya walang pondo ang ICI. Ang pagkakaalam ko parang pinondohan na yan ng ating mahal na presidente. At ang isa pa dyan, since wala na nga itong si Mayor Benjamin Magalong sa ICI, ano ang purpose niya? Bakit sumasama-sama pa siya kahit hindi na naman siya miyembro ng ICI? Alam mo, Mayor Benjamin Magalong, saglit na gampanan mo ang pagiging mayor mo dyan sa Baguio, bakit hindi ka na lang mag-focus dyan? Ang tanong ko dito, may tanong ako sa inyo. Saan ba talaga siya nagdududa? Sa ICI ba o kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang tanong dyan. Kasi kung matatandaan natin mga partner, Sige partner. nahungkat din yung connection niya sa mga diskaya. Isa pa yun. That issue, di ba? 110 million pesos na parking building. Yes. Na may tennis court. Correct, diba? Sa dinami-dami ng sport na kinahihiligan ng mga Pilipino, bakit tennis court pa ilalagay mo dyan? Tama. Kaya nga, sa pagkaka-remember ko dyan, kaya siya nag-resign dahil nga nadawit or nabanggit yung pangalan niya. At saka ito Nagkaroon siyang transaction. bigyan natin ng konting paglilinaw sa mga kababayang Pilipino natin na ito pong si Mayor Benjamin Magalong di umano nasangkot po, nabanggit yung kanyang pangalan sa kontrobersiya ng mga diskaya dahil nga po dun sa 110 million pesos na parking building dyan po sa Baguio at yung tennis court. Ngayon, ang pinopoint dito, ano ba yung mali? Kasi sinasabi ni Magalong, legal daw. Noong mga panahon po kasi na nakuha ng mga diskaya yung kontrata yung kontrata dun po sa parking building at tennis court, wala pong lisensya ang mga diskaya ng mga panahon na yon. Yung St. Gerald Construction at yung St. Timothy. Kaya nagkaroon po talaga ng ng dahilan kung bakit nabanggit ang pangalan ni Mayor Benjamin Magalong kasi siya po yung mayor ng mga panahon na yon. Correct. So yun yung Bakit ka 'di ba parang kokontra ka diyan sa mga proyekto sa mga malalayong lugar, nakarating Pandabaw, nakarating pa kung saan, nasa ilong mo lang pala, nasa harapan mo lang pala ng mukha mo yung questionabling proyekto ng mga diskaya, ba't lumalayo ka pa? Dapat imbestigahan niya yung sarili niyang lugar. Bago ka magsabi na marumi yung bakuran ng iba, linisin mo muna yung bakuran mo. Kaya nga medyo parang naki-question nga rin siya ng mga taga Baguio. na bakit
Nandiyan ka sa ano na yan, ICI. platform na yan. Ah. Eto yung platform mo, nandito sa Baguio. Tsaka wala ka na sa wala ka na sa ICI. Hindi lang mga normal na mga Pilipino yung nagko-question sa kanya. Sa pagkakaalam ko, di umano pati si Baste Duterte kini-question itong mga galawan ni Magalong. Oo, bakit daw iimbestigahan yung Davao? Kung sa mismong bakuran niya, madumi. Di ba? Merong Grabe anomalya, merong questionable. May mga lumalabas pa mga partner na binabakbak daw yung tennis court. Ibig sabihin binabakbak, nasisira na paunti-unti, di umano. So, meaning to say, mahina ang kalidad. No? Alam nyo naman, itong mga diskaya, di ba, kung titingnan natin, may mga proyekto talaga silang sablay. Kaya nga sila nahaharap sa mga matitinding kontrobersiya na yan. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, ang nakakapagtaka po dito kay Magalong, kung makikita nyo, matagal na po siyang wala. I think may 1 buwan na, mahigit. Nawala po siya sa ICI. Pero kung mapapansin nyo po mga kababayan, diretso pa rin yung pagsasama-sama niya sa mga pag-iikot-ikot ng ni Secretary Vince Dizon ng DPWH at saka po pag-iimbestiga ng ICI. Nakikialam pa rin po siya. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, kung tutusin yung sinasabi ni Mayor Benjamin Magalong na nagastos niya na 30 mil, bayad na yun sa exposure niya diba? Para ka na nakakuha ng libreng commercial ad sa 2028 niyan. Diba? Yung mga pagpapapansin niya. Diyan hindi na siya kailangan diyan. Kasi ako personal na nakikita ko kay Magalong parang hindi na niya kaya maglakad. Nakikita ko parang hikain na Tama. Parang hinihika na. Kasi yung kondisyon ng katawan niya, parang medyo lumulubog. Para sa akin. Tanungin mo nga partner kung may television na. Hindi, para sa akin, ganito naman. Ganito naman sa akin. Kung gusto mo talagang magpabango sa mga tao, simulan mo sa magandang gawa. Hindi sa plastic. Magpapapansin ka sa mga tao na kunyari may ginagawa ka, 'di ba? So, ang lugar mo naman medyo kailangang ayusin. Siguro mas maganda bumawi ka. Ayusin mo muna yung lugar mo, 'di ba? Unahin mo muna yung constituents mo bago yung ibang lugar. Kasi hindi mo sa panahon ngayon, hindi mo madadaan sa pangako or sa peking galawan yung mga Pilipino. Ang titingnan pa rin ng mga Pilipino ngayon kung ano yung nagawa mo. Tama. Bago kanila suportahan. Yun. Saka parang ang mga tao ngayon nagiging matalino na sa mga ganitong galawan kagaya ni Magalong Kasi once na kumbaga umalis ka na tapos naandiyan ka pa, parang nakikita ng mga tao na umiepal ka na lang for the sake of your career. Future career sa gobyerno. Tama. Ang mas masaklap nga nito, sige, sumama ka dyan sa pag-iikot, walang problema Kung wala tayong naririnig na sigaw ng mga taga Baguio City na nagrereklamo sa pagpapaprivate ng palengke. Sabi nila wala naman daw magiging masama. Hindi naman daw makakaapekto sa gobyerno, hindi daw makakaapekto sa mga taga palengke ng Baguio yung pagtatayo ng magandang palengke na SM ang gagastos. 'Di ba? Siguro kung talagang wala ka nang maririnig kahit isang Baguio citizen na nagrereklamo kay Magalong, sige, sasama na ako dito. Kaya lang nung 'di ba nag-resign siya? Pagkatapos niya mag-resign, nagtalumpati siya sa harapan ng mga kababayan niya. Alam mo, sabi niya, pasensya na kayo. Ito ang pinaka-bising panahon ng buhay ko. Ikaw naman may gusto niya Kaya nga. Diba? Hindi ka naman pinilit dyan. Ikaw yung nagpipresenta. Siyempre, kailangan niyan sabihin yun na bisibisihan kunyari. Diba? Oo, para alam mo naman, para magustuhan siya ng mga tao. Pero alam naman natin na karamihan po dyan sa Baguio ay talagang sinusuka po itong si Magalong dahil sa mga ginagawa niya. Lalo mga tindera sa palengke. Lalo na ngayon mga partner. Ang mga nakikita ko nga komento sa social media, sa mga picture ni Magalong, wag na raw umepal dyan sa mga issue ng mga flood control na yan. Unahin muna, especially yung traffic. Sa Baguio. Isa sa mga grabing traffic cancer sa Baguio. Na yan. Oo. Literal. Kaya nga nung last week nga umakyat kami ng Baguio, grabe ang traffic. Siguro mga 1 oras kaming
pud-pud yung gasolina Tama. namin. Kasi alam mo, Magalong, ganito lang yan eh. Grabe talaga yung traffic sa Baguio, no? Mas maganda pa nga maglakad, mauunahan mo pa yung sasakyan eh. 'Di ba? Actually, kami, Literal pupunta yun. sana kaming Baguio. Literal yun, Huwag na lang. Maubos lang oras natin dyan. Kaya nga. Kasi isipin nyo mga kababayan na, ito nga yung para sa akin ito panawagan ko kay Mayor Benjamin Magalong. Unahin mo na lang yung Baguio. Kasi alam naman natin ang epekto kapag ka napapunta yung public na pag-aari ng gobyerno, yung public market, napapunta sa private, ang maapektuhan dyan yung mga tindera, lalaki ang babayaran nila. Especially, apektado din dyan yung mga mamimili. Siyempre, kailangan magtaas ng presyo ng mga tindera dahil nga mahal na yung binabayaran nila pag na-privatize itong palengke. Ay, tatala, bigyan ko kayo na example kung bakit ko nabanggit yan. Merong isang palengke sa Davao, hindi ko na lang matandaan kung anong palengke yan. Ni-renovate, pinaganda. Parang tinibag yung dating palengke, tinayuan ng parang mall na palengke na may escalator, parang aircon pa yata, basta malinis, maganda. Noong una, pinagmamalaki yan ng mga Maka-Duterte kasi ang ganda ng palengke ng Davao. Yan ang palengke ng Davao. Malinis daw. Oo. Lumipas ang ilang buwan. Nabalita na. Yung mga tindera, umaalis. Mga nagtitinda, umalis. Lumilipat sila sa mga ibang palengke. Kasi Mababa lang ang upa nila doon. Pero umaalis sila. Kasi alam nyo kung bakit. Hindi namamalengke na yung mga dating parokyano, mga dating namamalengke doon sa palengke na yun, umaalis. Sa iba Hindi na namamalengke doon kasi hindi na yung palengke, parang mall na yun eh. Oo. Ang nasa isip natin pag ganun palengke, yun naman talaga yung totoo, Practical. realidad. Pag binanggit palengke, yung medyo nagsisiksikan, medyo may amoy. Tama. 'Di ba? Yan ang palengke natin eh. Yan ang nakagisnan. The usual. Tama. Oo. Kaya yung palengke na yon, ngayon proyekto, ang alam ko naging proyekto yun ni Baste. Hindi ganong napapakinabangan kasi nga umaalis ang mga nagtitinda, yung mga parokyano hindi na nagpupunta. yun ang masaklap Tsaka dyan. mabalik tayo dun sa sa traffic diyan sa Baguio. Alam mo, diyan sa Baguio talaga maraming bumibisita diyan na mga turista, di ba? So, yung iba tinatamad nang bumalik ng Baguio. Alam mo bakit? Isa Traffic. yun sa dahilan. So, dapat solusyonan ito ni Magalong kasi pag nasolusyonan mo yung traffic na yan, maraming mga tao yung magbabalik loob sa Baguio. Ay, maganda na yung Baguio. Hindi na tayo mahihirapan. Tama. Hindi na tayo matatraffic. Kumbaga Diba? sa Makatuwid, partner, babalik yung turismo. Oo. Kasi Sisigla. isa yan sa mga sa mga talagang tourist spot nung araw. Kasi- Alam natin yan. Kasi ito- panahon ng 90s hanggang nag-2000, pero recently Ito kasi parang yung- napabayaan na talaga ni Magalong itong kakasama kasi diyan sa ICI na yan. Ito kasi yung problema eh. Padagdag ng padagdag yung mga turista tapos hindi man lang nasolusyonan yung trapiko Traffic. diyan sa sa Baguio. Alam mo Magalong, ayusin mo kaya yan bago mo Bago pa kayo pakialaman yung mga issue ng iba. private sector. Tama. 'Di ba? Oo. Public purse. Para hindi ka na rin nagrereklamo sa 30,000 na ginagastos mo sa Hindi ICI. siya makatulog dun Gusto mo sumama, ngayon nagastusan ka, baka hindi pa nare-release yung budget para sa paglakad-lakad niya. 'Di ba? Kasi syempre dadaan yan sa sa financing pa, may mga proseso pa yan bago ma-release. Ngayon, atat na atat ka ng lumakad. Gusto mo na kagad pumunta dun sa lugar na 'yon. Gastos ka na sarili mo. Tama, kasi kung tutusin, sabi ko nga kanina, uulitin ko lang ulit, bayad na kung tutusin yung nagastos ni Magalong na 30,000 sa kanyang exposure. Yo. Nakilala siya lalo eh. Nung nagpa-Apple siya, sumama-sama siya sa mga pag-ikot-ikot ng DPWH. Sa Nakilala siya. Sa totoo lang, si Magalong hindi ko naman talaga totally masyadong kilala. Pero dahil sa pagsama-sama niya diyan, talagang parang na sa akin yung mukha eh. Yung familiar na sa akin yung mukha niya. Sabi ko, ito yung talagang makapal yung mukha na palaging sumasama-sama sa mga investigasyon ko about dyan sa flood control na yan. Pero kung titingnan mo, sa lugar niya, palpak talaga, di ba? Tsaka obvious na yung pagpapapansin, no? Oo. Obvious na obvious na. Nito lang nitong nakaraan na interview siya, sabi niya yung sa pagbibitiw ni Babe Singson sa ICI. Sabi niya nalulungkot ako. Nako.
Di ba? Yun ang sabi niya, nalulungkot Oo, ako. nga daw. Pwede palang Alam mo, yun ang naano ko na parang, hindi mo naman alam pala kung ano yung dahilan ng pagre-resign ni Babe Singson, sasabihin mo, nalulungkot ka. Pero, di ba? sa totoo lang, Talagang nalulungkot ako sa mga taga Baguio. Nalulungkot ako kasi grabe yung kanilang mga pinagdadaanan ngayon. Na maraming problema dyan na hindi niya talaga maayos di ba? Tama, So, tama. tayo yung nalulungkot sa totoo lang. Saka yung ano dyan, Oo. yung mga farmers, mga partner, marami rin reklamo dyan. Lalo na yung pag-angkat. Kasi nga dahil nga dyan sa grabing traffic, nade-delay ng gusto yung Tama, totoo yan. ng mga gulay. Kaya pagdating dito sa merkado sa Maynila, mahal na. Ay. Kasi yung gasolina partner isa yan sa dahilan. Oh, syempre. Bakit pagka matagal ka sa biyahe, Oo. yung konsumo ng gasolina. Syempre, ipapatong mo yan dun sa consumer. Tatapyas mo yan Ah. sa presyo ng mga gulay mo, especially mga pechay Baguio, di ba? Patatas at kung ano-ano pa. Kaya nagugulat ako, sabi ko, saan ba to galing? Sinasabi nila sa Baguio po medyo kasi matagal dumating dito. Kaya grabe yung diyan. Pero bagamat ganun pa man mga partner, sa mga kababayan Pilipino natin, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa inirereklamo ni Mayor Benjamin Magalong na 30,000. na 30,000 at yung inirereklamo ni Mayor Benjamin Magalong mga kababayan na naguguluhan na daw siya kaya siya nawala o umalis dyan daw po sa ICI mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan sa mga balita po na yan. At bago po kami pansamantalang magpaalam, babatiin po muna namin yung mga sumusuporta dito po sa programa ng Radyo Pilipinas na The Big V mga kababayan. At dito po sa mga viewers po natin, kina Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout po sa inyo, kay Queen Magnus, mega love shoutout. At kayo, baka may mga babatiin kayo mga partner, batiin nyo na. At syempre babatiin ko lang yung yung mga nanonood sa ating mga YouTube channels na mga sumusuporta po sa ating mahal na pangulo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Ito, shoutout pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Baguio. Naitakel na namin tong isa sa mga problema nyo dyan sa Baguio. And I'm sure masaya kayo na maraming tao ang nakakarinig ng mga ganitong usapin, especially dyan sa lungsod nyo sa Baguio. Shoutout, tita. Ayun, at ako, shoutout ko syempre yung aking asawa, kasama ko ngayon, si Joy. At shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Cavite City at sa Santa Maria, Bulacan. Ayun, misis ko na nanonood ngayon. Hello, mami. I love you. So yun mga kababayan, sa ngalan ni Coach Jarrett, Boss Mike Cervera, Chris Ulo, Mark Ramos, Sangay Janjan, Takero Miyamoto, at sa ngalan ng The Big B, kami po ay pansamantala po muna magpapaalam. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po sa inyo at magandang gabi po. Thank you. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib, galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. So at ito na nga po mga kababayan, nagbabalik na naman po kami dito sa The Big V mga kababayan. At ito po ang ating susunod na pag-uusapan at pangatlong agenda natin kung bakit tayo nandito ay dahil meron po tayong nakitang balita. Ito mga partner, yung patungkol sa nangyari dito sa Senado. At ito po ay may kinalaman sa interes ng mga kababayan Pilipino natin. So ngayon, para po sa kaalaman ng mga kababayan Pilipino natin, babasahin po ni Sir Glenn itong isa sa pinaka-importante at napakahalagang balita na nakita po natin.
Ayan, ito po mga kababayan, ito po ay isa sa mga balita ngayon na lumabas, no? Inaprobahan na po ng Senado sa second reading itong House Bill 4058 o yung tinatawag na panukalang 6.7 trillion national budget. Pero sa balita na to, despite na inaprobahan na po, may dalawa pong tumutol. Yun. Sino yung mga yan? Oo, may dalawa pong tumutol na senador. Ito po ay sina Senator Alan Peter Cayetano at Joel Villanueva. Dahil sabi nila, mayroon pa rin umanong mga unprogrammed appropriation. So ngayon partner, kung ikaw ang tatanungin, tama ba yung ginagawa nilang yan? Kasi ganito po yan. Pag hindi po kasi, sa bagay, rights nila yun no? Karapatan nila yan. Aprobahan o hindi aprobahan, nasa kanila na po yan. Pero ang tinitingnan natin, ano kaya ang dahilan? Unprogram? O bakit hindi nila ito ipaglaban at tanggalin yung unprogram? Baka hindi kasama yung unprogram nila. O siguro. Kasi ang mangyayari dyan, ang pagkakaalam ko ito sa mga kababaeng Pilipino natin, pwede nyo po akong itama if ever na mali po ako. Ang pagkakaalam ko kasi dyan, kapag hindi nila pinirmahan yan, babalik yan sa 2025 national budget. At ang ang susundin, yung 2025 national budget. Kung hindi mapipirmahan, yung 2026 national budget. So, kapag bumalik yan sa 2025 national budget, naandyan dyan yung napakaraming insertion. 142 billion pesos ni Chis Escudero. At naandyan dyan pa yung iba't ibang sa mga unprogram funds na pwedeng makurap. So, ngayon, siguro ang mga dahilan kung bakit hindi nila pinirmahan ito, dahil gusto nila, dahil alam nila na pagkasunod nila yung 2026 national budget, wala na silang mananakaw doon kasi na-scrutiny na. At saka sinabi, in-ensure po talaga ng Pangulo na ang pondo ay dapat malinis. At nararapat sa mga proyekto na naka-align. Pupunta sa tao. Kasi alam nyo mga pare, mga tol, etong budget ngayon na 2026 ay gusto talaga ng ating Pangulo na malinis. Tama. Yung talagang dediretso sa tao na mga serbisyo, pangangailangan. At itong budget na ito, kung yung 2025 budget ay nabigyan ng palayaw o nickname na the most corrupt budget daw, kahit naman hindi naman talaga ito masasabi na yung kinokone kasi kay BBM the most corrupt budget ni BBM yung 2025. Pero napag-alaman natin na itong budget ng 2025 hindi talaga si PBBM ang may nagawa dyan o may pagkakamali. Ang Congress. Napag-alaman talaga dyan na yung BICAM. Correct. Doon nagkaroon ng problema sa BICAM. So, sino ang nasa BICAM? Si Chis Escudero at si Saldico. Ngayon, syempre, yung kanilang budget, ngayon, na nalaman na nga ng ating Pangulo na may nangungurakot, may tumatanggap ng komisyon, kickbacks. So, etong budget na to na 2026, malinis to. Tama. Kaya alam nyo ako, Bulakenyo ako, laking Bulacan, Santa Maria, Bulacan ako. Si Joel Villanueva, Bukawi yan. JIL. At talagang maraming sumusuporta dyan na Bulakenyo. Isa na ako noon. Nung kumandidato yung senador kasi hangang-hanga kami dyan ng mga kabataan sa amin sa Bulacan na siya ang testdaman. The best testdaman. Ngayon, syempre, nasangkot siya sa ganyang katiwalian. Pinangalanan siya mismo sa Senado. Netong sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara. Diba? Ngayon, syempre parang nasira ang aking paghanga sa kanya. Nawala talaga. Talagang nabuwisit ako. Ngayon, ang napakasaklap pa nito, yung malinis na budget na 2026, ayaw mo. Pero yung 2025, merong mga budget insertion, 142 billion na in-insert nitong si Chis Escudero at tatlong baluarte ang nakinabang dyan. Sorsogon, Davao, at saka Bulacan. Ni Joel Villanueva.
ayaw mo ba ng malinis na budget? Ito nga partner yung problema. Yung pinaka most corrupt, yung sinasabi nila, pinaka most corrupt daw na budget for 2025, ginusto nila yon. Pero yung malinis na halos dumaan na sa tamang proseso, nasuri na ng maayos, lalo na at tinitiyak ng ating presidente na yan ay napag-aralan na ng maayos, nasuri na ng maayos, ayaw nila doon. Kaya nga, dito nyo makikita kung talagang itong si Senator Joel Villanueva, mahal mga kababayang Pilipino po natin. Alam naman po natin kung gaano kahalaga yung 2026 national budget. Dahil dyan po nakasalalay kung paano tatakbo at kung paano gagalaw ang ating gobyerno. Paano matutulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, hindi ko din maintindihan kung nasa saan ang pag-iisip ba nitong si Senator Alan Peter Cayetano, bakit isa rin siya sa ayaw po pumirma. Napakaliwanag nga na nasuri na pinag-aralan na ng maayos yung 2026 national budget. Tsaka nakapagtataka, out of 24 senator, sila lang dalawa. So anong interest nito? So ibig sabihin magaling mag-scrutinize ng pondo o ng budget itong si Joel Villanueva? Kasi 24 senator o including the Senate President pumirma 2026 budget, House Bill 4085 pag hindi ako magkamali. 4058 I mean. 4058. So ibig sabihin ang galing nitong si Alan Cayetano at saka si Joel Villanueva. May nakita silang butas sa pondo na pinag-aralan ng mga kasamahan niya. Dumaan sa masusing pag-aaral para ma-aproba dahil sabi nga ng ating mahal na Pangulo, malinis dapat ang pondo. Hindi matulad doon sa sinasabing the most corrupt budget. Yes. At etong dalawang to kasi alam naman natin si Cayetano, kapartner yan ni FPRRD 2016 election. Tama. 'Di ba? Si Joel Villanueva ay tahimik, sikreto na nabasura ang kanyang kaso sa ombudsman. Panahon ni Digong yan. Secret. Kaya sikreto na rin siya sumusuporta doon sa kabila. Kung hindi sila kokontra dyan sa malinis na budget na yan, parang magmumukhang, teka, parang BBM na to. Parang kumakampi na ba to sa ating Pangulo, di ba? Pero ganito po yung mga busing, no? Ganito po yan. Out of 24, dalawa lang sila ang hindi pumirma. Okay, so tuloy pa rin ang pagpirma kung sakali ng ating mahal na Pangulo dito po sa General Appropriation Bill. Kasi gab na to Oo, kasi dumaan na to sa BICAM. Tama. Ang pinag-uusapan natin dito, House Bill talaga. Hindi yung bicameral report. Unlike nung 2025, may bicameral report na hindi po nagperma yung mga kasamahan nila. Pero dito, parang wala tayong magagawa kundi magtanong, ano kaya ang hidden agenda? Parang gustong ipamuka ni Joel Villanueva na hindi pinag-aralan ko to. Diskumpiyado ako dito sa pondo na ito. Marami pirito mga unprogram. Parang gusto niyang ipakita na yung kanyang credibility kino-question na ngayon ng taong bayan. Ikaw ay nadadawit sa budget insertion ng 2025. May naiisip ako. Kasi dun sa 2025 budget, may 142 billion insertions. Tapos merong singit para kay Joel Villanueva sa Bulacan. Hindi naman sinabing para kay Joel, pero Bulacan Correct. Tama. Baluarte niya yun Imposible hindi niya alam yun. Yan ba yung part ng 142 billion? 142 12 billion yung napapunta sa Bulacan? Baka kaya hindi niya to pinirmahan kasi wala nang ganun. Wala akong matatanggap diyan Kasi nga malinis Sa bagay, itong dalawang hindi nagpirma, hindi naman to makakaapekto na mapirmahan po ng ating mahal na Pangulo. Oo, hindi naman to makakaapekto kasi dalawa lang sila out of 24 na mga senador. Yun nga yung pinopoint out natin kanina. Napo-project siguro siyang malinis at talagang pinag-aralan niya lahat. Alam mo naman itong si Alan Peter Cayetano, dami ding inis na mga kababayan natin dito sa kanya. Lalong-lalo na kay Villanueva kasi nga, senador siya, nadamay pa siya sa mga ganitong klaseng issue, ngayon nagmamalinis siya para hindi magperma.
Parang sinasabi niya, masama itong pondo na to, kaduda-duda tong budget na to. Yun. Hindi ko to pipirmahan. Pinag-aralan ko to. Aba, galing pa talaga kay Joel Villanueva. Ibig sabihin ba mas magaling pa yung Mas magaling siya? si Joel Villanueva kay Kiko Pangilinan? Oo. Risa Hontiveros at Bam Aquino? Kita nyo nga, kahit nasasangkot yung iba, di ba, pumirma sila. Kasi Tama. bukod tanging dalawa lang yung hindi pumirma eh. Oo. Ibig sabihin, alam nyo, may naisip ako dito na baka gumagante si Senator Joel Villanueva kasi nasangkot yung pangalan niya. Hindi. Kaya Nagmamalinis lang talaga siya para magmukhang mukhang ano na, kami naman paniwalaan nyo kasi may nakikita kaming ganito na irregularidad. Mahirap na kasi magtiwala kay Joel Villanueva kasi. Nasangkot pero na no? sa akin palagay mga partner, ito sumasalamin lang kasi sila senador na iniluklok ng mga kababayang Pilipino natin. Na dapat naman isipin nila ang taong bayan kasi 'di ba nung sinusubukan na wag pirmahan yung 2025 national budget, ano ba yung isinagot ng presidente ng mga panahon na yon? Pakitama na lamang ako kung ako man ay mali. And then may mga destabilize din silang ginagawa before. 'Di ba ang sabi ng presidente, we shut down everything. Tama. Ibig sabihin, pag itong 2026 national budget ay hindi po nila pinirmahan at sila ang naging dahilan o magiging dahilan para hindi na umusad ang gobyerno at makatulong sa taong bayan, isa lang ibig sabihin yan, hindi talaga senador na mga kababayang Pilipino natin, si Joel Villanueva at itong si Alan Peter Cayetano. Dahil sarili lamang nila ang iniisip nila. Correct. Masama lang sabihin pero parang kung ganon, senador sila ng alipin ng pera pag ganon. Kung kasi nasangkot na sila kay Bryce, sinangkot siya ni Bryce saka ni Henry Alcantara. So kapag sinangkot ka na sa ganyan tapos umaayaw ka sa malinis na budget, diba parang teka, ano ba gusto mong isipin namin? Malinis na nga tong budget na to Tapos Biruin mo aayawan mo pa. sa kabila ng napakasidhing pag-iimbestiga sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, na ang mismong ang Pangulo ang nagsiwala. Tingin mo ba, meron pa bang mangungurakot dyan sa 2026 budget? Yun ang punto. Yun ang magandang point. Tama. Magtiwala ka sa Pangulo dahil ang Pangulo nga ang naglabas ng issue ng korupsyon na yan. Tapos, itong 2026 budget, pag-iisipan mo na merong corruption pa din. Ang program ba appropriations? Tama ba? Ang program yung saan program? 'di ba? Yan, yung mga ganyang unprogram, sa totoo lang, kaya merong unprogram kasi meron pong mga proyekto na maaring mangyari o maganap sa gitna ng taon o sa katapusan ng taon, merong budget na paghuhugutan. Ang problema nga, inaabuso ng iba. At talagang saglip na gamitin nila para sa ikagaganda ng Pilipinas, mga proyekto, ginagamit nila para sa pangsarili nilang interest. Yun. So yun, siguro mga kababayan, kayo, sa inyong palagay, kung kayo ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa hindi pagpirma ni Alan Peter Cayetano at netong si Senator Joel Villanueva dito po sa 2026 national budget. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan. At yung mga susunod po na mga pag-uusapan pa po nating balita ay atin po tatalakayin yan sa atin pong pagbabalik. At tayo po ay maghahanap buhay muna. Yun.